Bumaba pa ang presyo ng isda sa ilang palengke ngayong Lunes Santo. Pero ang bentahan ng karne, matumal. Yan ang aking sinaksihan. Matumal ang bentahan ng karne kanina sa Mega Q Marts sa Quezon City. Ang pwestong ito, nakakabenta raw na nasa 500 kilo ng karneng baboy kada araw. Pero ngayon, pahirapan na nila ang 200 kilo. Mas kaunti na raw ang namimili dahil mahal. Nasa 340 pesos na ngayon ang bawat kilo ng karne ng baboy. 420 naman ang liempo. 10 hanggang 15 pesos na mas mahal kesa nung nakaraang linggo. Minsan kasi halos kailangan i-bargain mo na yung ibang tinda. Yung mobilization yan, yung transportation yan. That is the cost of yung high na mataas na puhunan eh. Kapag nagmahal pa raw, titipid na siguro. Hindi na bibili ng pork. taliwas naman ang sitwasyon sa bentahan ng isda na bumaba pa ang presyo. Marami kasi ang ngayon supply eh. Okay, local yan yung galunggong? Dito lang sa atin, mas mura. Mahal na mga bilihin. Lahat nagmahal. Mas mabinta po sa amin ang pangulam, yung isda. Kasi bukod sa mura na, marami pang piraso pag binili mo. Ang galunggong halimbawa na 260 hanggang 300 pesos kada kilo nung nakarang linggo, nasa 160 hanggang 180 na lang ngayon. Wala rin naman daw gaanong pagtaas sa presyo ng gulay ayon sa mga nagtitinda. Nagtaas muli ng presyo ng bigas sa palengke. Nasa 60 pesos ang bawat kilo ng premium na bigas. Sir, magkano tinis sa presyo ng mga bigas po? 5 pesos po. Posible pa raw po bang tumaas? Opo. Ayon sa Department of Agriculture, normal ang mga pagtaas ng presyo ng mga agricultural products sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Pero hindi nila dapat sobra. That is because of the additional cost for the movement and transport or logistics cost ng mga agricultural commodities. Kung magkano nagagastos na gasolina, toll fee from one place to another. Handa raw ang Agriculture Department na mag-imbestiga kung may hoarding o pananamantala base sa tamang presyo ng mga agricultural commodity. Sasampahan ng karampatang reklamo ang sinumang lalabag. Nitong nakaraang linggo, sinabi ng DA sa Senado na ang nakikita nilang worst-case scenario kung magpapatuloy ang gulo sa Middle East ay posibleng lumagpas sa 500 piso ang kilo ng baboy. Pero sa sitwasyon daw ngayon, hindi nila nakikita na mangyayari yan dahil sa sapat nila ang supply. Nakabase raw ang projection na yan kung papalo sa $200 kada barrel ang fuel at matagal ang pagtaas. Hanggang July, August pa kung sakali ay meron tayong sapat na supply. Plus, yung ating imported na bigas na dumating, first 3 months, nasa more than 900,000 metric tons na, which is a little higher compared to the same period last year. Pangalawa, yun ay projection na walang gagawin ang gobyerno, in particular ang DA. At pangatlo, yun ay projection na pang local production lang, hindi na konsidera ang import level natin.